Tuloy ang ika-4 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bukas sa nakitang deficiencies ng Commission on Audit sa naging paggamit ng Department of Health ng COVID-19 funds. Isa sa inaasahang magiging sentro ng pagdinig ang umano'y kaduda-dudang paglipat ng pondo sa procurement service ng Department of Budget and Management at ang umano'y questionableng kumpanya na nakakuha ng mahigit 8 bilyong pisong kontrata para sa pagbili ng medical supplies, ang formerly Pharmaceutical Corporation. Si dating Special Assistant to the President at ngayon Senador Christopher Bongo nanawagan na sa mga nadadawit na kakilala ni Pangulong Duterte na dumalo na sa pagdinig, partikular na kay dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na may kaugnayan umano sa naturang kumpanya. Ayon kay Go, hindi naman itinatanggi ng punong ehekutibo na noong 1999 pa nakilala ng Pangulo si Yang, pero hindi anya ibig sabihin ito na papayagan na umano ng Pangulo na gumawa ito ng kalokohan. Ang una raw na babala ni Pangulong Duterte kay Yang ay doon anya sa Davao City ito ililibing sa oras na pumasok ito sa illegal na droga. Pinadalhan na muli ng sapina ng komite si Yang matapos hindi dumalo noong nakaraang pagdinig. Hindi naman naibigay sa mga opisyal ng Pharmaly ang sapina dahil matagal na umanong wala ang mga ito sa mga ipinarehistro nilang address sa Pilipinas. Una nang sinabi ni Go na dadalo rin siya sa pagdinig, ngunit sana anya ay magkaroon ng patas na pagkakataon at due process. Samantala, gusto naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na mabusisi ang posibleng tax liabilities ng Pharmaly. Ayon kay Drilon, hindi umano malinaw kung nagbayad ng tamang buwis ang Pharmaly gaya ng withholding tax at value-added tax. Kaya bukod sa issue ng overpricing, posible anyang may paglabag ang Pharmaly sa tax laws ng bansa na dapatin anya ay masilip na ng Bureau of Internal Revenue. Tila misteryo rin anya kung saan nanggaling ang 7 billion pesos na pondo ng kumpanya para sa inventory supplies kahit na mahigit 600,000 pesos lamang ang paid-up capital nito. Kaya nanawagan si Drilon sa mga opisyales ng Pharmaly na humarap na sa Senado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.